Straight to the point. Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Ang dito po sa ating pananampalatayang Katoliko, muli nagbabalik to yung lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko. Ano bang nangyari sa ating konektor na kapag yung gumanon konti itong cellphone natin, para mawawala yung ano natin, kaya di lang natin gumalaw, di na lang natin ito anuhin. Good Ebs, sayang kanina marami na tayong viewers. Ito si Butlay, pag-uusapan natin. Yan. Pumasok ito si Darwin Butlay at i-accept natin ito si Butlay. Accept natin itong si Butlay. Okay lang Butlay, pag wala kang mag-ingay ka lang yung i-accept, pag-i-accept Butlay. Ito si Kristohanong Isog, sumubok sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat, sir. Lalong-lalo na sa ating bisita. Sir, magandang gabi, sir. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi. Gabi, bro. So, wala ka bang Tagalog na Biblia? Hello? Walang signal itong si Butlay. Watching from Iski Catholic. Good day sa lahat. Si Kinsa Butlay. Good day si Brother Noah Masibay. Soronio Ramos Jr. Si Butlay parang wala yung signal ni Butlay. Butlay! Wala yung signal mo. Noah Masibay. Soronio Ramos Jr. Bro, magandang gabi. Magandang gabi si Jean Pellegrino. Sino ba ito? Nawawala yung Magandang gabi kay Sister Jean Pellegrino. Gawex, magandang gabi dia. Butlay, pakiayos na signal mo para maayos yung sagutan natin. Nawawala tuloy itong kuha natin. Itong ilang beses na tayong nag-live ulit. Tinanggal ko na lang tong kissing natin dahil baka ito yung dahilan na mawawala yung connection natin sa jack dito sa pag gumalaw konti, parang nawawala yung kuan. Si Butlay talaga pag pumasok dito di man lang nag-ready. Dapat mag-ready ka Butlay dahil ito. Mag-ready ka dahil po, di ba, sinabi mo na meron tayong debate. Di dapat mag-ready ka na signal mo. Hanggang ngayon, wala ka. Wala si Butlay. Good evening, from. Nawawala. Connection fail dito si Butlay. Nawawala si Butlay. Connection fail. Magandang gabi. Anong nangyari sa cellphone natin? Kaya tinanggal ko na lang tong kissing niya dahil baka dito po yung may problema. Kasi kaya ang nangyari dito, in-adjust ko na lang kasi pag ganon, parang may baka dito yung problema kanina, parang hindi normal yung takbo sa microphone natin. Butlay, kuan ka ulit, mag-confirm ka ulit, mag-request ka ulit, Butlay. Si Butlay po kasi, siya po yung yung nakaalitan ng mga Catholic Defender at saka itong kay Reverend Father Darwin Gitcano, natawa kong ginawa na lang niyang sunod na tanong pastor. Oh no! Tama naman yung ginawa mo. Ginawang pastor niyo si Father Darwin dahil unang-una sila po yung mga tunay na pastor. Ikaw, peking pastor ka. Oh no! Peking pastor ka. Hindi ka tunay na pastor. So kaya nga, ayaw ko magpastor sa'yo dahil in the first place, hindi ka naman aking pastor at hindi mo naman ako topa. Kaya bagay din sa inyo, mag-mister na lang ako sa iyo. So, Mr. Butlay, saan ka na? Sana itong si Mr. Butlay. Nagpasa siya ng video. Nung nanood ako sa video niya,
akin pala itong batang ito. Dahil sa last part po, yung nagbigay siya ng payag, parang habang nagsasalita siya, parang umiiyak talaga siya. Naiyak siya. Parang hindi ko alam, naiyak ba yun o is almost crying. In short, is almost crying. Si Ike Tibis, anong topic po nyo ni Butlay? Patutunayan ko na Roman Catholic Church ay siyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi siya gusto sa reference namin sa mga encyclopedia, do sa mga history book, hindi naman ako namimilit. Pero kung gusto niya Biblia to Biblia lang, wala akong problema. Dahil hahamunin at lalabanan ko talaga siya in terms of Biblia. Dahil hindi naman tayo umaasa lang sa encyclopedia. Kasi alam mo naman, pag in terms of encyclopedia, ayaw maniniwala ang mga sulpot dahil hindi po kumakampi sa kanila. Ang ginawa na lang nila kasi, ini-issue nila ay Katoliko author. Kaya doon lang. Hindi naman Katoliko yung author. Hindi nga lang pumapabor sa inyo, kaya ganun lang yung ginawa nyo. Butlay, magano ka ulit. Kapag hindi ka mag-confirm ulit, nagpapakita ka lang ng sandali, ibig sabihin, ikaw po ay hindi tumutupad sa ating usapan at naduduwag ka po sa debate. Straight to the point. So, asa na ba ito si Butlay? Butlay, bigyan na lang kita ng partida. Wala ka naman palang Tagalog na Biblia. Ihawak mo, Magandang Balita, Biblia, Bisaya. Sige, mag-ingay ka lang sa kapitulo at bersikulo mo. Ako na lang magbabasa dito ng Tagalog. Bigyan kita ng partida kung ano gusto mo translation. King James, meron ako. Magandang Balita, meron din ako. Kung anong klaseng translation na gusto mo. Anong klaseng translation gusto mo? Mag-ingay ka lang. Now, si Butlay po, lagi po niyang ini-issue na ang tayo daw po Katoliko, ay nagdagdag sa Biblia. Dahil wala namang mababasa sa Biblia na Roman Catholic Church tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo naman pag Grigo yung batayan nyo, wala talagang binagit ang ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi ni Brother Talibong na mababasa, totoo yun sa ibang version. Pero sa original, hindi. Kung gusto nyo talaga ng letra po letra, mababasa ba sa Biblia, kaya mayroon kaming salin. Kung ayaw nyo tanggapin na salin na yan, wala akong pakialam sa inyo. Dahil ang Katoliko in the first place, hindi namimilit. Hindi kagaya po sa simbahan ni Butlay na, kung ano-ano na lang yung in terms yung mga kung ano na lang yung sinasabi nila, maakit lang yung tao. Ayan, pwede bigas, pwede puto, suman, lahat-lahat na lang. Hindi ganon ang simbahang Katolika. Hindi po tayo ganon. Kaya Butlay, kung mayroon kang ganong klase ugali, hindi nyo kami makukuha sa mga ganyang klase pandar. Yung style nyo, kumbaga ika nga. So, dapat alam ni Butlay yan. Saan si Butlay? Pag ayaw pumasok ni Butlay dito, ibig sabihin, yun lang nagpapakita siya ng konti para sabihin, pumasok na talaga siya. In short, naduduwag siya pag hindi siya pumasok ulit. Nagpapakita na sana ngayon, kaso nawawala. Sige, Butlay. Sige, gusto mo true charge. Lalabanan kita. Ano gusto mo, Biblia? Walang problema. Gusto mo pala Biblia. Bigyan kita. Magbigay din ako sa iyo ng tawag nito. Biblia lang pala gusto dito si Butlay. So, wala tayong problema. Gusto mo pala Biblia. Sige, bigyan kita ng partida. Biblia to Biblia tayo. So, ganyan nga. Pero hindi nagpapakita ito si Butlay. Iso ng iso sa Katoliko, hindi nyo naman pala kayang panindigan. Yaong masyadong malakas ang hangin mo, kalilimutan mo na yan dahil dito, pag akong kaharap mo, mawawala yung hangin mo. Sabi pa niya,
Hindi ko gigibain, dudurugin ko pa. Paano mo dudurugin yung simbahang Katoliko? Hindi mo madudurog yan dahil pag dinurog mo yung simbahang Katoliko, mismo si Kristo ay kinakalaban mo. Dahil siya mismo ang nagtayo nito. Kaya kung kumakalaban ka sa simbahang itinayo ni Kristo, magiging anti-Kristo ka po. At magiging kaaway ka. Alam mo ba kung anong sinabi ni San Juan? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18-19. Ano sinabi ni San Juan doon? Mga anti-Christ. Bakit nasabing anti-Christ? Dahil sila po ay lumabas sa simbahang tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sila kasama sa atin. Yan po yung sinabi ni San Juan. Ito si Butlay siguro, nagiging anti-Christ ito. Dahil in the first place, kinalaban niya yung simbahang tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi mong bubo ka naman, saan tayo nabububo dito? Baka kayo siguro yung bobo. Baka kayo siguro yung bobo. Itong Sabadista, naghamon ng tawag nito, naghamon ng debate. Ay, wala naman kayong, alam nyo ba kung ano yung debate? Mismo nga, pastor ninyo, di nga alam sumagot. Categorical question. Ano? Sa Sabat pa rin pumupunta. Kaya mag-aaral muna kayo. Ang totoo niyan, wala kasi silang exegesis. Yung exegesis lang mayroon sila. Ano ba itong exegesis? Yung bumasa siya sa Biblia at sinasarili nilang interpretation. Hindi nga makakadurog si Nero, si Butlay pa. O tignan nyo, 10 mga emperor, itong mga kuan, itong 10 po mga Roman emperor na gustong siraan itong Katoliko. Hanggang ngayon, nasira ba nila yung Katoliko? Mga tinatawag nito, mga matitigas talaga, mga matatapang itong si Nero, lahat na, 10 po yung mga na nag-persecute ng simbahang Katoliko. Anong nangyari? Buhat ng kinakalaban nila itong Katoliko. Itong si Nero, pinagkauna, anong nangyari? Nag-convert itong si Constantino ng pagiging isang Katoliko. Si Butlay naman, iba yung banat niya. Question siya ng question sa mga Catholic defender. Sana itong si Butlay, hoy, nagpapakita lang pala ito ng kunting panahon. Pagkatapos wala na. Asan na ba ito si Butlay? Butlay, pasok ka Butlay para pag-usapan natin itong simbahang Katolika na sabi niya, paano naging tatag ng Panginoong Jesucristo ang simbahang Katolika? Wala namang mababasa sa Biblia. Kung 10, yung bang tinatawag na 10 hari, na siyang nag-persecute ng Christianity at hindi yon Seventh Adventist na pinipersecute. Tayo po yan, mga Katoliko, in fact itong si St. Ignatius, kawawa naman. Kasi pinapakain siya. Siya po'y pinakain sa mga siguro 7 araw na leon na walang kain. Doon siya pinapakain siya, kawawa naman. Ginawang pinipistahan po itong si St. Ignatius, pero ang nangyari ni St. Ignatius, alam nyo ba? Hinarap niya yung mga leon. Sinabihan niya, oli kayo, kain kayo kung gusto nyo. Diba? Ito si Butlay naman, kagaya rin ito ng mga persecutors. Dahil usig ng usig sa simbahang Katoliko na wala mismong ebidensya. Ewan ko kung pumapasok ba itong si Butlay ngayon. Nagpapakita lang si Butlay ng konti, pagkatapos wala na. Sa susunod kasi, kapag gusto mo ng debate, ayusin mo yung signal mo. Yung signal mo siguro dito yung gamit niya, mag-ayos ka. Ako nga dati, hinamon ako ni Gilier pa kanya ng debate. So ang nangyari, kasi walang signal sa amin dito lang, pumunta pa ako doon sa parokya namin, doon sa may cottage, kasi malakas yung data doon at makapag-live. Hindi nga lang natuloy kasi itong si Gilier pa kanya, ewan ko kung anong
anong kuan, anong taon na yon, ano, wala pang COVID noon. O, sino ba itong nag-request ba kay si Butlay na ito? Nice kayo ang barong, bro. Hindi ito barong. Ito si Butlay. Yan na. I-accept natin itong si Butlay. Baka mag-ingay lang kayo ha kung ano. Wala pa ko doon. Maya raman ka imong programa gapo. Ano? Anong Mayra? Pasok ka dito. Sige, mag-live ka. Papasok ako sa live mo. Ano, gusto mo? Kasi ayaw mo talaga sa programa ko. Sige, magandang gabi po sa iyo, sir. Ay, magkuan ka, sir. Magtagalog ka, sir. Live ka. Papasok ako. Bakit Sir, magandang kita Magandang gabi, sir. Nakita mo ba? Nakita kita, sir. Clear na clear. Bakit ikaw hindi kita? Ewan ko sa inyo. Yung signal mo, ayan, connection failed. Pasok ka ulit. Kasi sa signal mo yan, sir. Okay naman dito, nakikita naman kita sa monitor ko. Nakikita ka naman. Nakikita kita. Maraming nagabang nyo, bro, sa debate. Intay lang tayo mamaya. Sige. Maraming nagabang pala doon sa punto por punto. Marami siguro yon. Di ko alam, ano. Pag-upload dito, maraming manonood. And like sa atin, punti lang. So, ito. I-accept natin ito si Butlay. Yan. Walang signal ito si Butlay. Mag-ingay ka nga. Kung wala kang signal, wag kang, tawag nito, tira ng tira. Yan. Magandang gabi, sir. Narinig mo ko, sir? Bro. Narinig mo ako? Bro. Diba, pastor ka? So, magtagalog ka. Posible pastor ka, di mo alam kung paano magtagalog. Negative ako, bro. Ha? Negative ako, bro, kasi ikaw yung alternatibo, bro. Sige, negative ka. Ang gagawin mo ngayon, gigibain mo itong simbahang Katolika, kung ipalabas mo na hindi talaga si Kristo ang nagtayo. Yan, kasi ang gusto ko sana with reference. Gusto mo ba ng referensya? Gusto mo patunayan mo sa Biblia, bro? Biblia. So, hindi referensya ang gusto mo. Biblia lang, wala na referensya. Tama, bro. Puro kasinungalingan. Anong kasinungalingan? Kasinungalingan lahat yung referensya nyo. Ayaw mo sa referensya dahil sabi mo kasinungalingan. Hindi na lang kita hihingian ng ebidensya kung saan nagsinungaling ang referensya. O mayroon ka bang isang certified, yung mga certificate na galing po sa encyclopedia, galing po sa publisher ng na nagsinungaling itong mga libro namin, na encyclopedia, yung mga storybook. At hindi ko nalang pipilitin yan dahil pag Biblia po yung batayan natin, sir, Job 8:8, read the history book and see. Sa totoo lang, sir, marami po ako mga storybook dito na gusto kong maipakita na tayo talaga ng ang simbahang Katolika ng ni Kristo. So pag ayaw mo sa storybook, bibigyan kita ng partida, Biblia lang. Kung wala kang Biblia na Tagalog, pwede ka naman magsabi ko ano verses. Ako na lang magbasa sa Tagalog. Binigyan na kita ng partida, ha? Sige, bro. Sige. Gusto mo ba ng Biblia lang daw, sabi niya. Sige, simulan ko na. Okay ba sa'yo? Yes, bro. Simulan mo na, bro. Okay, ganito lang kasimple ang kapatid. Biblia, ha? Wala na muna tayong referensya dahil kapag, yung sinabi ko, kahit pag tatambakin ka pa ng maraming referensya, ayaw mo namang maniniwala. Dahil yung sinabi, nagbitaw ka na ng salita, di ba, na kasinungalingan ng mga referensya. So, as a Catholic, hindi ko na lang ipipilit sa'yo yung
mga referensya. Okay, ganito yan. Yung banggit po sa Biblia, may hula po si Propeta Daniel. Anong hula ni Propeta Daniel? Biblia mismo ha. Ayan, hindi po referensya. Yung pinakalumang translation at pinakaunang translation sa simbahang Katolik, ang Douay Rhyme version translated from the Latin Vulgate. Ano mo siguro kung ano itong Latin Vulgate? Galing po ito sa Greek Bible na i-translate ni St. Jerome. So, kawig talaga ito, no? Galing talaga ito sa mga original na kopya. Hindi yung sinabi mo na King James Version na malayo naman sa original. O ito, since oras natin to, wala naman tayong timer, kahit kahit anong gusto mong diyan ka lang, kung gusto mo sa halimbawa, kung gusto mong magbigay ng rebuttal na 10 oras, sige ka, wala akong pakialam sa'yo dahil wala naman tayong timer. Ito, sinabi mismo sa hula ni Propeta Daniel, chapter 2, verse 44. Ang banggit dito ay ganito, but in the days of those kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Hindi po magigiba. And his kingdom shall not be delivered up to another people. Hindi po ito mapapasa ang kanyang yung authorization o yung kapangyarihan ni Kristo sa ibang tao. So, question, anong kingdom na binanggit ni Propeta Daniel? Huwag sa sariling pag-uunawa ni Butlay. Footnote po, basahin natin itong ganito yung nakabanggit. Kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Malinaw na yung kaharian pala ng ating ng binanggit ni Propeta Daniel ay Catholic Church. At sinabi pa sa ating footnote sa Biblia ang batayan natin, di ba? Sige, gamit tayo ng Biblia. Footnote pa rin sa Douay version sa Levitico chapter 13 chapter 17 verse 13. Ganito yung banggit, makinig ka. That is an order to sacrifice the love God provides sacrifice to be offered in any other place but the tabernacle of the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of his true temple. Tunay na templo niya, the one Holy Catholic Apostolic Church. Hindi baptist, hindi born again na kinaaniban mo. So, yun pa lang mayroon na. Ngayon, kanino natutupad itong hula ni Propeta Daniel sa Biblia? St. Matthew chapter 16 verse 18 na binanggit ang ating Panginoong Jesucristo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itayo ko ang aking iglesia. Diba? Yan po yung iglesyang binanggit ng ni Propeta Daniel, yan po yung hula. So, ang tanong, anong iglesia ba yan? Yun bang niribat mo kay sa mga Catholic pitipindi na parang naiyak ka ng habang nagsasalita ka? Ito ba yung born again? Hindi po. Katoliko po ito. Katoliko dahil po itong simbahan na ito universal. Ayan, mababasa natin sa St. Matthew chapter 28 verse 19 na humayo kayo sa buong daigdig, Catholic. At saka ito namang St. Mark chapter 16 verse 15. Humayo rin kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo, preach the gospel. Ayan, Katoliko po simbahan na yan. Hindi po born again na, yung inaniban mo. At ito kung hindi Katoliko itong simbahan na ito, ito. Bakit si San Pablo sa Biblia ang King James Version na original na 1611 na may apocryphal, bakit ipinangaral ni San Pablo? Ari San Juan, 1 John chapter 4 verse 1. He want them not to believe all teachers. Kasali na ka na rito. Hubos of the Spirit but to try them by the rules of the Catholic faith. Katoliko po. Hindi po basta-basta tayong maniniwala sa lahat ng mga nagpatutuo daw di umano na sila po'y mga ngaral. Hubos, to try them by the rules of the Catholic faith, sa simbahang Katolika. Ayan binanggit sa Biblia mismo at ipinangaral pa, original Greek, di ba? Yung Biblia, original Greek yung pinaka
translation talaga, ano, galing po ito sa ano, sa pinakauna, Griego. Kahit kayo, alam ninyo, binanggit po kasi ni San Pablo, nangaral siya, Roman chapter, ano, sa tawag nito, sa Acts chapter 91, ano, sa Acts chapter 9, verse 31, ano ba yung banggit ni San Pablo do sa Bibliang Griego? Meron akong Bibliang Griego dito. Pagtiisan mo na lang, Butnay, ha. Itong Himenon Ecclesia Catholis. Iglesia Katolika, Butlay. Pagkatapos po, sinabi, di ba, binanggit ni Kristo sa Biblia na, ito, basahin natin itong Tagalog translation sa Biblia. Yung San Juan, chapter 10, verse 16. Ito yung banggit sa Biblia ni Kristo mismo. 10:16. Ayan, o. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkaroon ng isang kawan, may isang pastol. Anong klaseng kulungan ang binanggit ni Kristo dito? Tayo po ititigumin niya. Tayo po kanyang gustong ipamimbro para magkaisa tayo. Ito, Bibliang Protestante. The paraphrase on the New Testament. John chapter 10, verse 16. Banggit po ni Kristo mismo. Sa Biblia, hindi naman ako, Biblia, yan walang referensya, ha. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentile din. I must call and gathered to me, and Jews and Gentiles shall be one. Catholic Church under their only universal head and shepherd. Ayan, malinaw. Binanggit ng ating Panginoong Jesucristo yan. Catholic, hindi naman Baptist. At ito, bigyan natin itong banat si Butlay pang, di ba, binanggit na simbahang Katolika ay tayo talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, Butlay, nagsasayang ka lang ng oras mo. Kaya nga pala hindi ito gumagamit si Butlay ng history dahil unang-una, hindi naman kanyang, yung history, hindi pumapabor po sa kanya. Hindi pumapabor sa iyo. Kaya ang resulta, hindi ka naniniwala sa history. Kaya pinagbigyan ka na lang. Biblia, yan. Biblia na yung binasa natin, mayroon pa tayo, isa, panghuli. Yung payag mismo ng Protestante. Ayan, sa Global Study Bible, anong sinabi sa kanilang payag? While the above three marks of the church are observable action that belongs to every healthy expression of the body of Christ, four more characteristics of the church are identified by Scripture. This characteristic had less to do with the church does and more to do with the church is. First, yung mga palatandaan. Ayan, yung sign. The church is one. Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. It is called to express the given unity of all believers in Christ by its common faith and mission despite the multiplicity of local churches and denominational polities. Second, the church is holy. So one, holy. Ephesians chapter 5 verse 27. It is set apart by unto God, which in turn places a moral demand on every Christian to live a godly life. The third, the church is Catholic. So one, holy Catholic. Galatians chapter 3 verse 28, Revelation chapter 7 verse 9. So yan palang Revelation chapter 7 verse 9 na maraming tao nakikita ni San Juan doon na may bitbit na palaspas na nagdadamit puti. Hindi pala ito born again. Pastor, mga pastor, ito pala yan, Katoliko pala. The fourth, hindi ko na lang tatapusin itong basahin yung meaning niya. Ito na lang. The fourth, the church is apostolic. St. Matthew chapter 18 verse 16 verse 18, Acts chapter 1 verse 2 to 3. It is founded on the authoritative teaching of the apostle and the faithful to the apostolic mission of being sent into the world with the gospel. So, one,
Holy Catholic Apostolic. Malinaw ang sinabi sa ating Biblia na binasa. Hindi po Katoliko ito. Protestanting Biblia. So yan. Kaya nga nasabi ko, yung St. Matthew chapter 16 verse 18 na nagtayo si Kristo ng iglesia ay katuparan po ay ang simbahang ang katuparan niyan, yung hinulaan ni Propeta Daniel, at yan po yung simbahang Katolika base sa Biblia na binanggit at hindi sa mga referensya. Kasi ayaw mo talaga sa referensya. O sige, magtanong ka na. Yan lang po yung pahayag ko. Butlay, magtanong ka na. Ano ba naman ito si Butlay? O paano na lang kasi kapag pag history book yung basahin natin. Kawawa itong si Butlay. Baka umuwi ito sa kanilang bahay pagapang. Oh no! Hindi, biro lang. Nagbibiro lang. Oh, nawawala itong connection ni Butlay. Time na sana niya magtanong. Magtanong ka, Butlay. Sa bagay, ako naman yung affirmative. So magtanong ka na lang Magtanong ka, pagkatapos mong magtanong, iriribat mo yung yung tawag nito, yung payag ko. O iriribat mo yan. Tsaka, ako naman magtanong sa'yo. Share lang po tayo dito sa argumento. Wala ito si Butlay. Butlay, ba't ka biglang nawala? Bakit biglang nawala itong si Butlay? Mag-request ka ulit. Oh. Ito talagang si Butlay, parang hindi marunong sa parang ba ito si Butlay? Dapat nag-briefing kasi yung sa mga kasamahan na wag ipakita mong mga background ng kasamahan mo na nakahubad yung t-shirt sa likod. Magbigay ka ng delikadesa dahil live po ito. Butlay, hindi po ito comedy shows. Oh, sige. I-add natin ulit ito. Sayang, magtanong ka na sana. Oh, tanong mo sino nagtayo siktang Sabadista sa pastor mo. Sige. Magtanong ka na dahil tapos na akong nagbigay ng payag. Magtanong ka na. First question ka po. Per sagot. Matthew 16:18 na translation na may nakasulat na Catholic Church founded by Jesus Christ. Anong concern mo? Tanong ko bro, ito. Saan o anong Biblia na ginagamit mo na Matthew 16:18 na nakasulat na Catholic Church founded by Jesus Christ? Anong Biblia? Wala akong binanggit na anong Biblia ang ginamit ko dahil in the first place, hindi ako nagbasa ng translation sa Biblia na binanggit sa St. Matthew chapter 16 verse 18 na I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Dahil hindi ko ginamit ang translation na yun. For the sake na lang para hindi mo masabing bias. Kasi alam ko naman na hindi mo paniniwalaan yun. Huwag mo akong tanungin na anong version dahil in the first place, hindi ko ginamit yun. Yung Do I Rhyme, yung St. Joseph edition, hindi ko ginamit yun. Yung I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya ginawa ko na lang para hindi mo masabing hindi bias, gumamit ako ng mga translation protestante. Sige, next question. Kung gusto mo magtanong anong version, St. Joseph edition yon. Confraternity version, St. Joseph edition. Meron ako dito confraternity version na Biblia. Ayan, confraternity version. Pero hindi ko ginamit to. Hindi ko ginamit. Unang-una, wala naman nakasulat. Sige, magtanong ka ulit. Next question ka po. Tama ba narinig ko na claim mo lang yung Matthew 16:18 na kamoy na Yes. Tama, claim. Alam nyo ba kung bakit claim? Nag-claim kami dahil nag-claim din kayo.
At nag-claim din ng mga ibang sikta. Pag hindi nag-claim kayo, hindi kami mag-claim. Pero sa nag-claim po, tayo lang naman dalawa nag-uusap dito, ano? Ikaw nag-claim, ako nag-claim, kami po yung tunay na nag-claim dahil po pasado lahat ng mga ebidensya. Kayo wala. Sariling kuro-kuro ninyo, sariling pag-uunawa ninyo, hindi pasado. Even nga sa mga kasaysayan, hindi pasado yan. Next question. Okay, next question. Ayon po sa Santiago 1:27 ka po. Pwede bang mabasa mo sa Tagalog version ka po kasi wala akong Tagalog dito? Sige, good. Yan, mag-iusap ka para ako, mabait naman ako. Babasahin ko talaga yan. Santiago 1:27. O ito, dali. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Concern mo nito ano? Sinabi diyan nga po na pwede bang pakiulit ka po yung unang talata po? Nagtataka ako sa iyo, bro. Pastor ka pero nautal-utal yung Tagalog mo. Sige, ayun na lang. Basahin ko ulit. Ito ba yung epekto sa online? Bro, ito ba yung epekto sa online ng pag-aaral mo ng pastor? Ay, ito, basahin ko ulit. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Amay, ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ang binasa ko, by the way, Good News Bible. Sige, magandang balita, Biblia. Okay. Tanong na po. Ayon sa Santiago 1:27 ka po, sino ba ang sinasabi diyan? Kayo o ang mga naligtas na? Kasi hindi pa kayo naligtas po. Hindi, ano sinabi mo? Hoy, ang simbahang Katoliko, hindi naman nangaral na ligtas na kami. Dahil unang-una, hindi pa kami dumadaan sa paghuhukom ng Diyos. Dahil sa Hebrew, sandali lang, lilinawin ka. Sa Hebrew 9:27, kailangan mamatay ang isa't isa bago tayo huhukuman ng Diyos. Hindi pa nga kami patay para huhukuman kami ng Diyos. Ngayon, ito sino ba'y binanggit? Sino ba ang sinabihan ni San Santiago? Unang-una, Katoliko po ito. Hindi po born again. Dahil in the first place, ang author po nito si San Santiago. Si San Santiago po, sa Katolikang simbahan po siya pinagpipistahan, hindi sa inyo. Pangalawa, apostol po siya ni Kristo at si Kristo'y Pangulong Pari, normal, yung mga alagad niya, pari rin, hindi pastor. Pangalawa, basahin natin ito, ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng Diyos at Ama, ay ito, sa English translation ito, genuine religion. So pag sinabi natin genuine religion, hindi piki. Ayan. Yan natin ang pagtulong sa mga ulila. Mayroon ba kayong bahay ampunan? Yung orphanage? Wala. Wala kayo. Katoliko lang mayroon. Kaya mayroon kaming mga orphanage na bahay, yung mga Carmelites. Ano ba itong mga Carmelites, mga orphanage? Doon po yung pinasok yung mga bata na wala ng ama't ina, yung bang ulila, orphans, na binubuhay na lang na simbahang Katolika, yung mga madit pare yung nag-aalaga. O pangalawa, sinabi dito, at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan, ginagawa rin ito ni Sister ni Saint Teresa of Calcutta. Ginagawa niya to, yung dinalaw niya yung mga biyuda, yung binigyan niya ng mga spiritual advice, tinulungan niya in terms of spirituality at saka material. O yan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasama ng mundong ito. Kaya nga, nag-iingat kami sa aming sarili, mayroon kaming sacrament of confession. Kung magkasala kami, magkumpisal kami sa aming pare. At iniingatan namin ang aming sarili, avoid na hindi na kami magkasala. Kaya nga, pumasok araw-araw sa banal na misa, iwasan yung mga masasama, ganon. O, next question. Next question ka po. Ayon sa sinabi mo po sa Santiago 1:27 na kayo yan, may mababasa ba talaga sa versikulo na
Roman Catholic yan, yung Santiago 1:27 o Hindi naman. Hindi naman. May babasa ba? Kategorikal. Walang binanggit, bro. Sige, walang mababasa. Pero ang konteksto po ni San Santiago, karakter po yan ng simbahan. Ang karakter ng simbahan, ganyan. Kayo hindi kayo pasado. Mga gawain ng simbahan, pasado ba dyan? Yes. Born again. Sino ba ang born again nakapagtayo ng orphanage na binuhay ni pastor yung mga batang ulila? Wala, di ba? Wala kayong orphanage. Sasabihin yung inyo yan. Meron ba kayong, pag may biyuda, anong ginagawa ninyo? Hinuhut-hutan pa nga ninyo ng 10%. O saan? Tinutulungan nyo pa? Wala. Imbis na tinutulungan ninyo, hinuhukukan pa nyo ng 10%. Init sa puwira pa ninyo pag hindi na nakapagbigay. Oh, next question. So tama yung narinig ko gapo na wala kang bersikulo or talata na nagsasabi na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Wala kang mabasa. Ano gapo? Wala kang mabasa o sa alin? Diyan sa Santiago 1:27? Sa tema mo sinabi mo kanina, patunayan mo na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Itong tanong mo. Itong tanong na aminin ko ba na walang mababasa? In terms of letra por letra yung hahanapin mo, sandali lang. In terms of letra por letra hahanapin mo, wala namang binanggit ang ating Panginoong Jesucristo na kailangan yung mga doktrina ninyo ay letra por letrang mababasa sa Biblia. Ngayon, kung mayroon kang mababasa sa Biblia na binanggit ni Kristo, kailangan letra por letra, mapipilitan na kung basahin ito. Na mayroon talagang sitas na tayo talaga kami ng Panginoong Jesucristo, mapipilitan na kung basahin ito. Pero hindi unawain mo hindi ugali na simbahang Katolika na letra por letra. Dapat kami nga magtanong sa inyo yan dahil inyo yung doktrina. Ang ginawa nyo, binintang nyo na lang sa Katoliko. Kailan ba yung Katoliko nagsabi, pag hindi letra por letra sa Biblia, huwag yung paniwalaan? Kayo yun, di ba? O bintang kayo ng bintang sa Katoliko. Pag sinabi mo, walang mabasa. Pero pag pinipilit mo, mapipilitan talaga kung basahin sa Biblia ito. Next question. Next tanong. Okay. Sa Acts 9:31 ka po, ano ba ang nakasulat ka po? Catholics ba? May Catholic? Ano ba? Iglesia Katolika. Iglesia Katolika. Basahin natin sa original na Grigong Biblia. Hindi born again yung pinangaral ni San Pablo. Ayan, binanggit ni San Pablo. Amen on Iglesia Katolis. Malinaw, Iglesia Katolika. Sa Bisayan term, tibuo kalibutan. Kuha mo. Sa English, throughout the whole world. Okay nga po. Ano ba ang Greek ng throughout all na po? Throughout all, Katolis. Okay. Yan ang binanggit. Katolis. Kapag Katolis po, Catholic in terms, kaya nga, anong meaning? Mapipilitan na akong magbasa ng diksyonaryo kasi kung meaning yung pag-uusapan, we have to use dictionary in terms of definition. Nga po. Next question. Nga po, narinig mo ba po? Next question. Sige. Right. Tama ba narinig ko nga Catholics or mali yung narinig ko? Tama ang yung narinig mo, Catholic, hindi born again. Kaya, kung ako sa'yo, magpabautismo ka na lang, magpabinyag ka na lang sa simbahang Katolika dahil in the first place, sinabi ni Jesucristo sa Biblia, ayaw naman namin na, Brad, ganito Brad, hindi naman talagang hindi ugali na simbahang Katolika, kayo po'y dadalhin sa impyerno. Kayo po'y dadalhin sa kaligtasan. Kaya nga, sinabi ni Kristo sa Biblia, St. Mark chapter 16 verse 16, ang maniniwala at magpabautismo ay siya pong maliligtas. Kung hindi, ay ikaw po'y nasa dagat-dagatang apoy. Sige, bahala ka na. Basta yun yung pinangaral ni San Pablo. Maniwala ka sa hindi. Yan po sinabi niya. Next. Bigyan mo ako ng spelling ng Catholics na sinabi mo. Pwede bang bigyan mo ako gapo?
Bakit? Ano bang connection sa spelling at saka one? Bro, hindi naman issue natin dito, bro, kung ano yung spelling ng Catholic. Pastor ka, nag-aaral ka, hindi mo alam. Nakakatawa talaga ito. Nag-aaral ka ng pastor, online pa nga, 3 pa diploma mo pinakita sa akin, kulay puti, kulay blue, tsaka pink. Ultimo spelling ng Catholic, di mo alam. Next question ka po. Oh. Brad, focus ka lang sa ano, Brad, ha? Sa tanong, Brad, kasi ang issue po natin dito, Brad, hindi po ito church and the doctrine. This is all about church and founder. So, focus tayo. Akala ko ba'y magtanong ka kung sinong founder sa simbahang Katoliko kung hindi si Kristo? Nako naman. Next question. Next question ka po. Wala Sige. ka po. Next question. Next question. Dapat makayahan po sa iyo na ang tamang pagbasa niyan sa Acts 9 Bro. hindi Catholic kasi hindi ka marunong magbasa sa ang totoong pagbasa niyan ka po Catholics na ka po, hindi yan Catholic sa basahin mo. Meron ka bang, bro? Wala kang ang Bibliang Tagalog. Umasa ka lang sa akin, sandali lang ha. Wala kang Bibliang Tagalog, umasa ka sa akin, kaya binigyan ko na lang ka ng partida na ikaw na lang magbanggit sa bersikulo mo, ako na magbasa. Kaya Bisaya yung dala mo, di ba? Pagkatapos, pag Grigo-Grigo ka pang sabihin mo, ganito tamang mag-pronounce. Bakit? May original ka bang manuscript ng Grigo? Mismong Tagalog, Biblia, wala ka. Oh, no! Focus ka lang sa issue, church and founder. Basta, binanggit na ni San Pablo, Iglesia Katolik yung pinangaral niya. Hindi po born agoy. Oh, no! Ha? Bro, putol-putol yung signal mo, bro. Apps yung sinabi mo. Sabi mo, wala kang Tagalog. Garon, mayroon ka palang apps. Ano ba talaga? Nalilito na tuloy ako sa'yo. Yes ka po. Paano makapag-open Bible ko kung nag-live tayo? Meron ka bang Greek Bible sa apps? Meron ka bang Greek Bible sa apps? Sandali lang. Meron ka bang apps na Greek Bible talaga? At ang pagbabasa marunong ka bang bumasa ng Greek Bible? Marunong ka bang bumasa ng Greek Bible at umunawa ng mga grammar sa Greek? Yes. English. Ay, wag mo na lang akong lokohin. Wag mo akong lokohin, bro. Di mo nga alam kung ano English term ng iskindi. Pag Greek ka pa, wag mo akong lokohin dyan. Hindi mo nga alam kung ano Tagalog ng ice candy. Pag Greek ka pa. Hindi ka na makinig po. Sige, next question. Focus ka lang sa issue. Kung wala ka ng tanong, sige, mag-rebat ka na. Okay, next question nga po. Wala ka ng tanong, mag-rebat ka na. Nga po, hindi mo ba ako narinig? Narinig kita. Sige, loud and clear. Kahit utal-utal yung signal mo, kahit putol-putol, narinig kita. Loud and clear. Sige. Laga po. May binanggit dito sa comment section. Sandali lang bro. Sir, sandali lang sir. May nag-comment sir. Natawa tuloy ako sa comment section sir. Hindi pa yan pastor dahil niwang pa. Payat pa daw. Oh no! Sige, magtanong ka. Next question. Next question mo. Sige. Ayun po sa Acts 9:31 po, yung throughout all na Catholic. Ano ba ang Catholic sa'yo? Religion ba ito o universal? Para sa akin, ano ba ang Catholic? Pakisagot ka po, wag kang ano nga po. Sige.
hindi ako sumasagot na para sa akin lang. Di mo narinig Dahil ako? sandali, narinig ko. Di ba sinabi mo, para sa'yo, ano ang Catholic? Di ba? O, di ba yung tanong mo? Hindi kita sasagutin na para sa akin lang. Dahil in the first place, hindi po kami gumagamit Katoliko ng mga argumentong sarili lang namin. O kaya, ayan na, naghahanap ka na ng kahulugan, naghahanap ka na ng meaning. So, mapipilitan talaga akong gumamit ng diksyonaryo dahil in terms of meaning, we have to use dictionary. There is no teachers at all na sabihin nyo maghanap kayo ng meaning at doon kayo sa dahon ng malunggay magbasa. We have to use dictionary. So ito, the New Webster Dictionary po, non-sectarian, ganito ibanggit sa meaning ng Catholic. Catholic, the original Christian Church. Original hindi po piki. Member of the Roman Catholic Church. Awag mo akong pasarili. Ano ba sa'yo sa pag-uunawa mo? Hindi yan. Sariling unawa. Wala po kami sariling unawa. Meron akong binasa. Kaya pasensya na ha. Dahil mismong binanggit natin na Biblia lamang, mapipilitan talaga akong gamitin ng dictionary dahil naghanap ka na ng kahulugan, ng meaning. Kapo, next kapo. Mayroon akong referensya dito kapo. Wag mong gamitin yung referensya dahil in the first place, wala sa usapan natin. Dali lang bro, ganito. In the first place, wala sa usapan natin referensya. Gusto mo Biblia. Nagbanggit ako ng mga version ng Biblia na may Catholic Church. Ngayon, nangingi ka sa akin ng meaning. Sandali lang nangingi ka sa akin ng meaning. So, yung meaning na hiningi mo, normal na mapipilitan ako magbasa ng dictionary. Kung gumagamit ka ng dictionary, sige, go ahead na lang. Sige, ayan na, gumamit. Anong dictionary yan? Anong dictionary yan? Hoy! Okay po. Sinabi dito po na Catholic means universal. Ito bang referensya ko na dala or dictionary ay mali? Oo o hindi? Pakisagot ko po. Hindi naman mali yan. Tama. Anong dictionary nga? Anong dictionary yan? Anong ngalan ang pangalan ng dictionary? Kasi marami akong dictionary dito. Merriam-Webster Dictionary. Meron akong The New Century Dictionary. Meron akong tawag nito Frank Wagnall's New Comprehensive International Dictionary of the English Language, World Book Dictionary, meron akong Frank and Wagnall's Dictionary. Anong gusto mo? Anong dictionary yan? Meron akong Bible Dictionary, Illustrated, meron akong isang Smith's Bible Dictionary, meron akong isang New International Version Dictionary. Anong klaseng dictionary yan? Nawawala itong si Butlay. Tlay, saan ka na ba, Tlay? Sayang, Tlay. Nagtanong ka pa naman, pero hindi swak sa topic natin. Naganap ka ng meaning, tignan mo tuloy, nabubuking na yung ano. Oh no! Nabubuking na tuloy ito si Butlay. Malapit ka na magkatoliko, Butlay. Kunti na lang talaga, Malapit ito si Butlay magkatoliko, kunti na lang. So, ayan, gusto mo, mag-ano ka na lang, mag-rebat ka na lang, Butlay. Kasi, ang tawag nito, mag-rebat ka na lang. Para mas lalo Budlay, di si Batman. Man, ikaw lagi. Sige, wala na. Sino ba yung gustong pumasok na Katoliko? May kanina gustong pumasok. Na hindi ko alam, mayroon pa lang pumasok. Pag-request kayo, pag gusto nyong pumasok, para maano. Sino ba ito? Gahalok o sino ba yun? Wag na lang ito siya, si Jason Neri, parang fake account siguro ito. Si Butlay, nawawala na tuloy itong si Butlay. Lay, magkuhan ka ulit. Baka naman hanggang doon lang si Butlay dahil gusto lang niyang magtanong. Pagkatapos doon, palalabas niya sa kanyang live, sa sariling live niya, sige po, walang naibigay na sagot.
O, bigyan kita ng magribat ka. Paano ka makapanalo? Paano mo maipanalo yung debate mo kung hindi ka magribat? I-ribat mo kung wala. Nauubusan ka na ng tanong at you have no question at all. So you have to rebut my stand. You have to prove na the Catholic Church is not founded by Jesus Christ because according to this, blah, blah, blah. Oh, maghanap ka ng para mo, ebidensya nyo. Kung Biblia ba tayo, Biblia, basahin mo. Ganyan. Ang problema nito si Butlay, medyo nawala naman. Pagsubong ngayon kapatid niyang Senior Aguila, nagsubong na yun. Hindi ko alam ito si Senior Aguila, bago pa lang ano ito. Pagkita raga, sige, mag-comment lang kayo doon. Mo out ko sa pag wala na ko na challenge anang kontra missionary faith. Sino ba itong missionary faith? Are you Catholic? Ha? Mag-ingay ka ha kung Katoliko ka para ano. So Butlay, pag hindi ka sumipot ngayon, ala ka na. Ikaw po'y nagtanong ka lang naman, ikaw po'y lumayas na. Anong klase ito? Magtanong ka, yung mahirap na tanong, sana yung ma-challenge tayo sa tanong mo. Hindi. Ako magtanong sa'yo, kaso lang, wala, lumayas ka na bro. Paano makapasok? Mag-request ka lang, request ka para hindi ko nakita itong ano mo dito. Mayong magandang gabi bro, Pastor to Sirmias 10:21. Tapalasang pastor sa sa Isaiah 56:11. Natawa tuloy ako ito si Butlay dahil yung rebuttal niya do sa kay Brad Caloy ba yan? Yung Catholic Defender sa habang nagsasalita siya, para siyang naiyak, parang ganun, almost crying talaga. Si Saras Butik bro, ipasulod. Mag-mention siya dito, pasok siya. Nang sa ganun, pwede siyang makapag-question dahil, pareho pala sila na relihiyon ni Butlay, ka Born Agoy. Born Agoy sa yung relihiyong Butlay. Lay! Hoy! Ano ba naman tong si Butlay? Patawa itong si Butlay minsan. Ha? Patawa talaga itong si Butlay minsan. So, wala na tuloy itong si Butlay. Asa naman kaibahan sa templo o simbahan. Yung simbahan kasi hindi lang yan yung templo na sinabi mo, tayo ginawa si Saras Butik. Ano siya? Mag-join ka para matanong mo yan ng gusto. Si Butlay yung pastor mo. Hindi naman wala namang binatbat dito. Tingnan mo tuloy, lumayas na. Nagtanong lang naman, lumayas. Huwag siyang lumayas. Kapag hindi siya pumasok ngayon, ibig sabihin, lumayas na talaga siya. Yung sinabi niya simbahan, pag sinabi natin simbahan niya po yung, yung instructor. Kasi pwede tawagin natin simbahan yung instructor. Templo pwede na rin. Pero ano ba ibig mo sabihin? Yung as people, group of people, yung ecclesiastes, pagkilinaw. Kasi yung instructor, pag sinabi mong instructor, wala tayong problema. Simbahan ang tawag nun. Simbahan pa rin. Halimbawa, sabihin mo, I will go to church. Diba? So, pag church sa sinabi mo, naka-refer ka sa structure, yung bahay dasalan, diba? O bahay sambahan, yung sa inyo nga, hindi ko nga maintindihan kung budiga ng asin o kasi walang mga imaheng naka-display ni Jesus Christ in the first place. Hindi ko maintindihan kung simbahan ba yan o di ba? Kaya nga natin alam kung para ito sa manok, yung inirton, dahil may picture ng manok. Ay, para sa baboy itong para sa pig po itong hagrower, dahil mismo mayroong baboy. Sa inyo, di ko maintindihan kung simbahan ba yan o hindi ko bar siguro kasi araw-araw may kumbo dyan. May kumbo talaga, parang concert. Hindi naman concert yung pakay ni Kristo dito sa mundo. Oh no! Hindi naman concert yung pinaniwalaan na ako naman Straight to the point! Yan.
So, bodega ng Copra, bro. Bodega yan. Di ko alam kung bodega ba yan o ano. Minsan kasi, kayo, asa ang importante, simbahan o building o templo sa Diyos na mawang katauhan na Tagalog mo. Saan ba importante? Parehong importante yun. Yung bahay, sambahan, yung mga structure, parehong importante yun. Dahil po, kung tignan natin yung senaryo doon sa St. Matthew chapter 16 verse 18 na I will build my church, nakaakibat na po yung mga structure doon. Saan mo pa sasambahin yung mga apostol? Sa puno ng nyog? Sa ilalim ng santol? Minsan nga kayo, nag-aarkila pa nga kayo ng building kung saan kayo pwede. Pareho importante yun. Sabi mo, hindi importante yung structure. Sige, doon kayo sa ilalim ng sa talisay. Doon lang kayo sa gilid ng karsada. Tignan natin. Oh, si Pastor Butlay order sa Shopee. Oh no! Order sa Shopee yung tiwar niya. Wawa naman. Online kasi yung yung diploma niya. Straight to the point. Pareho importante yun. Sino bang nagsabi sa'yo na hindi pareho importante? Oh, templo. Wala problema. Tayo. Ang problema kayo, hindi kayo tupa ni Jesus Christ dahil tupa po kayo ni John Smith, yung nagtayo ng born again siguro. Yung founder nyo yan eh. Oh, di ba? At maraming branch ng born again, hindi ko lang alam. Hindi nyo lang alam. Hindi ko lang alam. Maraming founder ang born again. Ang branches. Huwag tanong ka saan ba pinaka-importante? Pareho importante yan. Oh. Pero asa dyan na mas mahalaga? Pareho nga. Pareho nga yung mahalaga. Huwag mong ililibel kung saan. Kung saan mas mahalaga. Kung para sa inyo, hindi mahalaga, di inyo yan. In the first place, wala nang kwenta sa inyong, hindi ko alam kung bitin mandol, biglang nawala yung born again. Kaya nga ako nabibitin ako, hindi pa nga ako nakapagtanong sa kanya. Saan ba ito si Butlay? Lumayas na. Pag hindi ito bumalik si Butlay, mag-out na ako. Sayang naman ito si Butlay. Hamon siya ng hamon. Nagtanong lang naman, lumayas pa. Si Father Darwin, nilayasan din. Ako, nilayasan din niya. Oh. Diba? Alam ba ninyo, in a first place, in the first Christian, diba, uso pa yung mga persecution? So, ang ginawa ng mga Katoliko, sa ilalim po ng katako, mag-celebrate ng misa. Dahil in the first place, kapag doon ka in public, patay ka, bata ka. So, mahalaga sa kanila yung kung saan sila nag-stay, kung saan sila pumasok, kung saan sila nagtitipon. Kasi in katakom, di ba? Ano ba yung katakom? Yung may mga libingan doon ng mga tao. Doon sila. Sa loob ng mismong yungib o kuiba o cave. So ang ginawa nila para remembrance din nila kasi para sa kanila importante yun. Nag-ukit sila ng mga imahe ni Jesus Christ, imahe ni Mother Mary, imahe ng mga santo. Kaya, kung tingnan ninyo, kahit archaeologists, mayroon silang na-discover na mga katakom na mayroon pang nakaukit na imahe ng ating Panginoong Jesucristo ni Mother Mary, na yan po ang patunay na dyan ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon habang nagmimisa. Oh, kung hindi importante, bakit nagukit? Oh, di ba? Parehong importante yun. Kung hindi importante sa inyo, para sa akin lang para sa akin din lang naman ito. Natural, kung ako yung born again, hindi importante sa akin yung bahay, sambahan, yung structure. In the first place, pangit naman yung pangit naman yung inyo. Wala. Oh no! Pangit yun. So, wala. Diba? Pangit. So, normal, hindi importante sa inyo. Yung dito sa amin, sa Barangay Usukan, mayroong isang simbahan ng hindi naman gaano kaganda, simple lang, na may karatulang Bible Baptist Church. Noong dumaan ako, nagtitipon pa yan sila sa alas 11 ng tanghali, hindi pa tapos. Next
tandaan ko, nung maliligo kami ng dagat, kasi doon sa malapit sa dagat yon, giniba na. O, akala ko na i-renovate, baka siguro nakalikom ng pondo si pastor, o baguhin. Hanggang ngayon, wala. Sinabi ko na lang sa sa mga bahay doon na nakatira malapit sa kanilang simbahan kasi marami nang nagmamaso sa pader, giniba na yung mga bubong. At sinabi ng mga nakatira doon, giniba kasi lumipat. Oh, kawawa naman. Oh, yung Katoliko, pag saan na itayo yung kapilya, pag walang anomalya, pag walang abirya, hindi ililipat yan. Ito si pastor, kung saan gumagala, saan din lumilipat yung para kayong pagong. Kung saan pumunta, dala-dala yung bahay. Sabi, pre, bakit yung pagong, pre? Kapag lumalakad, kung saan sila pumunta, dala yung sarili bahay nila. Ay sabi pa ng isa, ay normal, kasi wala po sa sariling lupa. Kaya dinadala na lang yung bahay. Si Butlay, wala talaga, wala. Butlay, kung wala kang Butlay, wag na lang. No, kasi yung oras natin dito is 3 minutes after 8 o'clock in the evening nga pala. Straight to the point. Sino ba itong? Si Jason Neri, magtagalog ka. Pakibasa unang Korinto 3:17. Anong problema dun? Anong problema sa unang Korinto 3:17? Tayo'y naging templo ng Diyos. Totoo naman yun. Ito i-explain ko yan. Hindi mo kasi naunawaan yan. Yung sinabi ni San Pablo. Kuha kayo ng kuha sa mga sinabi ni San Pablo. In the first place, si San Pablo pari. Roma 15:16. Kayo, pastor, yung ninyo. So, magbigay kayo ng mga, yung letter na pastor din na sumulat. Si San Pablo po pare, 3:17. Basahin natin to. Sino bang tumututo sa iyo dyan? Kaparusahan ng Diyos ang sinumang nagwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Paano naging templo tayo ng Diyos? Dahil in the first place, kinain po natin ang katawan ni Kristo, real flesh of Christ. Kaya nagiging templo niya tayo dahil po ay nagiging tabernacle tayo ni Hesus Kristo na siyang Diyos. Kaya in the first place, kaya sinabi ni San Pablo na hindi karapat-dapat ang tao'y kumain ng katawan at dugo ni Kristo kung siya'y may sala. Dahil hindi natin pwede ipapasok si Kristo sa ating katawan na tayo'y makasalanan. That's why, sinabi ni San Pablo, nagiging templo tayo through communion. Pag kinain na natin through communion, yung katawan ni Kristo mismo, buhay, real flesh of Christ, real body and blood of Christ, nagiging templo na tayo dahil in the first place, nananahan na siya sa loob natin. Kaya sinabi ni San Pablo, naging templo tayo ng Diyos. Sa paanong paraan? Through communion. Tinanggap nyo ba si Kristo, mga born-again? Sabihin nyo, sa paanong paraan? Naniniwala lang kayo. Kaming Katoliko, ibang pagtanggap natin kay Kristo. We receive Jesus, we accept Jesus through Holy Communion. Yan ang nagpapatunay na nagbibigay buhay ng simbahang Katolika. Dahil in the first place, Christ, siya po yung buhay. Diba ang banggit ni Kristo, ang sino mang kumain sa aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin natin itong Biblia. St. John, chapter 5. Tingnan natin to. Chapter 6, yung binanggit ni San Juan. Sinulat ni San Juan, binanggit ni Kristo. 53. Sinabi ni Jesus, 6:53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Diba? So, we have to, eat the body of Christ through the Holy Communion.
after eating the body of Christ, we already received Jesus Christ. And pagkatapos natin siyang kinain, pumasok na siya sa ating katawan, that's why nagiging tabernacle na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kuha nyo? Kaya in the first place, nagbanggit si San Pablo, tayo yung mga templo, totoo yun. Kayo, sinabi ninyo, tinanggap niyo si Kristo, sa paanong paraan? Basta brad, tinanggap namin, sa paanong paraan? Oh, nanampalataya kami brad, naniniwala kami. O lagi, sa paanong paraan kayo naniniwala? Useless. Kapag naniniwala kayo, wala kayong gawa. Kaming Katoliko, mayroong kaming gawa. Kinain namin mismo si Kristo, yung real place talaga. That's why we have Holy Communion. And that sacrament of Holy Communion, the Holy Eucharist, na mayroon sa 7 sacrament, diyan po nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At alam ba ninyo, maraming mga sakit ang nawawala, maraming mga problema, lahat natanggal through Holy Communion, the sacrament of the Eucharist. Pero bakit, Brad? Nagkasakit ang tao, Brad, habang siya'y kumakain. Paano yan? Dahil wala po siyang kumpisal, nagkaroon siya ng mortal sin, kumakain siya. Dahil sinabi ni San Pablo, magkakasakit talaga ang tao. Dahil itong si Kristo, huwag yung bastusin. Diba? Ay tayo, wala naman tayong hindi tayo perfecto. You're not perfect. But through confession, the sacrament of confession, nagiging perfecto na tayo, walang tayong kasalanan, lahat. On the spot, magmamamatay yung tao, automatic, langit agad. Pagkatapos mong nangumpisal, nagkasala ka ulit, umpisal na naman. 77 times, wala pong putol, walang humpay, walang Say natin ulit itong comment, butik. Ang pagtanggap po sa ating Panginoon ay totoong, ito. Ang ganda talaga ng tanong ni Butik. Ayaw siguro ni Butik na pumasok, di ko na lang pipilitin. Si Butlay, wala na. Durog na. Umalis na si Butlay. Di ko na lang pipilitin at hindi ko na lang ipijing ulit itong si Butlay dahil durog na po siya. Wala, natutulog na siguro itong si Butlay. Natutulog na yan. Straight to the point. Kasi sa tiyan at lalabas lang yan. Tama, sinabi mo. Pero, pagkatapos mong kainin, nananahan na po siya. Kahit pa sabihin mo, lumabas na yan sa totoo naman yun. Yung pag ma-dissolve na yan sa ating katawan, hindi na po mawawala si Kristo. Nanahan na po siya sa atin. Kaya nagiging templo tayo. Oy, of course naman, yung sabihin mo ganito di ba yung pagkain, kumakain ka, ilalabas din yan sa sa puwet mo, nagiging tae yan. Pero anong nananahan sa yung katawan? Yung vitamins po sa kinain mo. Of course, kumain ka ng gulay. Di ba pagkatapos mong kumain ng gulay, kain ka ng kain, maraming gulay na kinain mo. Siyempre, mamaya magtatay ka. Normal sa tao magtatay. Magsisiyar ka. Ilalabas mo lahat ng kinain mo kasi na-dissolve na ng katawan yun. Ano ba ang natitira at hindi mawawala at nagbibigay ng lakas sa katawan mo? Ang vitamin po ng gulay. Kagaya din yan sa Holy Communion. Di ba? Kuha nyo. Simpleng analohiya yan. Namamahinga na bro. Bro. Wala na yun. Ang pagtanggap puso, totoong tanggap puso, hindi po kung ano-ano. Kahit pa sabihin nyo, open my heart, Lord. Ay, open my heart. Tinanggap na kita. Hindi mo kinain yung katawan ni Kristo. Wala. Useless yung pagtanggap mo. Kahit pa inuulit-ulit yung binautismohan ng pastor mo, wala namang authority magbautismo. Useless. It's so useless kung hindi mo kinain ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Useless. Walang buhay na walang hanggan kayo. Kuha mo? Kaya kung ako sa iyo, ano ba talaga ang isang dahilan? Sinabi mismo ni yung isang yung
asa. Sandali lang. Yung sinabi mismo ni ni Scott Hahn ba yon? Yung theologian na, ayun ko kung professor ba yon, hindi po basta-bastang protestante yun. Ang sinabi niya, we protestant, dati sila protestante naman, reading the menu. While the Catholic enjoying the menu. See? yung libro niya na Home Sweet Rome, Rome Sweet Home, yung ganon, yung pamagat na libro na yon, yung testimonyang conversion niya. The Catholic Church enjoying the menu, while Protestant reading the menu. Kinain na natin sila, basa na Biblia. Tayo wala na. Kinain na natin yung nasa Biblia, yung nakasulat sa Biblia, di ba? Paano natin kainin si Kristo? Through Holy Communion. The moment you receive Jesus, is the moment you receive the Holy Spirit. Ang Spirit po ang Diyos. Paano mo i-receive yan? Sige nga, itong sinabi ni Kristo San Juan 6:53. Oh. Ginawa mo ba yan? Paano yan? Sige, paano yan? Kung hindi Holy Communion yan, ano? Ha? Kung anong itinatapon mong salita, hindi naman ako takot. Yang St. John chapter 6 verse 53. Ano yan pag hindi Holy Communion yan? Paano mo gawin yan? Nakakain ka na ba ng katawan ni Kristo? Ilang beses? Kailan? Ha? Did you eat already the real body of Christ? When? Ha? Kailan? At pangilan na nangyari sa iyo yan? How many times did you eat the body of Christ? Real body of Christ. Huwag yung biskwit sa coke yung ginawa ni Pastor, ha? Nangingisdak po na Pastor niyo. Wag. Sige. Ano? Yeah? Useless man ka, bro, kung di kakaon sa lawas ni Kristo. Pila na magkakilo ang kinahanglan ka unon. Hindi naman sinabi ni Kristo kilo-kilo. Alam mo ba sa Last Supper? Nagbasa ba kayo ng Biblia? St. Matthew chapter 26 verse 26. This is my body. Ito po ang katawan ko. Hindi naman sinabi ni Kristo, ito po ang simbolo. Naku naman o. Mayroon namang kagap sa ato debate na normal, sinabi ni Jimmy Swaggart dahil protestante po siya. Oreo at Diyos, bro. Oreo at Diyos. Oreo. Awa namang Oreo at Diyos. Oh. Diba? Mag-isip kayo. Without the Holy Communion of the Catholic Church, the Catholic Church is walang ano. Ibang ko kung may silbi pa ba. Dahil without the Holy Mass, without priest, there is no Mass. And without Mass, I don't know. Di ko alam. Kung may silbi pa ba ang isang tao na hindi niya kinakain ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo through Holy Communion. Paanong paraan kainin ba? Di ba naalala ko yung debate ni Jerry Laig at ni Reverend Father Darwin Gitiano. Sino ba kumuha sa darili ni Kristo? Sino kumain sa kanyang ribs? Sa kanyang paa? Sino sa tinga? Ang babaw talaga ng pag-iisip ninyo. Oh no! Kala ko ba'y nag-aaral kayo ng husto? Diba? So wala. That's why, mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng tao na hindi alam, kulang pa ang kaalaman, umaatake na sa Katoliko. Pak 8 o'clock, litro pak ng 8 o'clock at saka biskwit na domino. Literal, kinsa may mo saka sa langit. Si Kristo mismo, ginawa niyang literal yung tinapay. At yung authority na yan, yung kapangyarihan na yan, ay binigay niya sa kanyang mga pare.
Kaya nga in the first place, sa mga pari mo lang makikita ang mga kapangyarihan, yung tinatawag na transubstantiation. Yung pagiging mag-form ang tinapay at itong alak into a body and wine, no? A body and blood of Christ. Wala sa pastor. Ang pastor di makagagawa nun. Wala. Zero balance. Figurative. Anong figurative? Sino ba nagsabi sa figurative? Bigyan mo ko ng translation ng Biblia, sinabi ni Kristo. Figurative. Pag figurative, hindi totoo. Ginawa niyong uto-uto si Kristo. Ay nako na naman ninyo. Oh. Straight to the point. Ginawa niyong uto-uto si Kristo. Huwag niyong utuin si Kristo. Oh. Sus na ko naman. Pag Greek pa kayo. Ano daw sa Greek? This is my body. Pag Greek pa kayo, ni mismo original na manuscript ng Grigo, wala kayo. Yung si Butlay, pumasok dito. Mismo Tagalog Biblia, wala. Pag Greek pa, di nga kayo marunong magbasa ng Greek. Oh no! Huwag nyo kaming hamunin sa mga style nyo. Ano sa Grigo? Pag maipit kayo, ano sa Grigo ito? Di nga kayo marunong magbasa ng Grigo. Ano ka ba na? Straight to the point. Asa na dapit? Sige. Okay. Wala na tayong sapat na oras. May nagtumawag sa akin. Maya na lang yung comment nyo. Wag kang tumawag. Nag-live ako. So bukas ulit ano? Hanggang sa sunod. So dili ang tinapay ang pagdawat kay Kristo. Pan nga! Tinapay kung sa Tagalog, sa Bisayan, pan. Ako ang tinapay. Di ko alam. Nabasa kayo ng Biblia? Wala. So susunod ulit pag-uusapan natin yung Holy Communion sa Simbahang Katolika. Okay, wala na tayo sapat na oras. Hanggang sa susunod muli ito yung lingkod Brad Jijid Gapoy magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Si Butlay, nag-out na siya. Hindi na bumalik. Baka bukas ulit pumasok yon sa Bisayan nating live. So hanggang sa susunod, God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point.